Hello, kumusta kayo? So dito na naman tayo sa ating bagong episode. Ah, ito pag-usapan natin ito si Abante. Hindi ko to tawaging pastor kasi hindi bagay sa kanya talaga. Si Abante, si Grijaldo, Grijaldo, itong pulis at si Inday Sara. 'Yon ang ating pag-usapan. Pero bago 'yan, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Mayor Digong 2.0 at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. So, sandali lang ito guys, no, ang ating vlogs kasi pag-usapan lang natin itong si Abante, no? Sabi nila pastor daw ito sa Baptist, no? Pastor daw ito ng Baptist. Pero sa tingin ko yung kanyang tingnan ninyo yung thumbnail ko, 'di ba? Kung pastor ba 'yan, 'di ba? At saka bilang kung pastor ka, alagad ka ng Diyos, huwag kang manglait. Hamakin mo nilait niya itong pulis, itong pinatawag nila sa Quadcom na kisyo gusto nilang aminin yung death squad ni Digong, yung DDS sa Davao. Gusto nilang mga Quadcom na mga congressman dyan na aminin ng pulis na ito na meron talagang death squad. Di ba mga ungags? Tapos, dahil hindi nila nakuha yung gusto nila sa pulis, nilait-lait ni Abante. Ano sabi niya? Ito bang mukha namin? Masama? Mukha daw nila ni Dan Fernandez, siya daw. Akala mo naman kagwapuhan ito si Abante. Yung pinalabas niya ang dila niya parang mukhang demonyo. Mukha daw ni Grijaldo, yun daw ang masama. Alam mo sir, Abante, honorable. Kasi yun naman ang tawag sa inyo, honorable. Kahit hindi kayo honorable. Yung ugali mo, hindi ka honorable at yung ugali mo, hindi ka respeto, hindi ka dapat tawagin talagang pastor. Hindi ka dapat tawagin talagang alagad ng Diyos. Hindi talaga bagay sa'yo eh. Huwag ka nang magbasa ng Bible. Huwag ka nang mag-preach. Ng Word of God, lalong-lalo na dyan sa Congress. Kasi hindi bagay, masusunog pa kayo dyan. Baka mapareho kayo dun sa Los Angeles na sinunog ng Diyos. Kasi mga plastic kayo. Saan ka hanap makakita? Nalaitin mo yung tao. Alam mo, ito si Grijaldo, hero ito. Kasi pulis yan eh. Tagapagtanggol yan, tagapagtanggol sa mga Pilipino. 'Di ba? Buhis buhay yan pag may gira. Buhis buhay yung mga pulis. Tapos lait-laitin mo. Lait-laitin mo dahil congressman ka. Yabang-yabang. Yan ba ang ugali ng isang alagad ng Diyos? Manglait? Yabang? Mga baril niya, i-post niya sa Facebook. Mga sinturon, mga sasakyan na magaganda, mamahalin, mga damit, kung ano-ano pa. Sa bagay, wala na makialam, Facebook ninyo yan at saka pera ninyo yan. Pera ng taong bayan. Kasi yung sinasahod ninyo, taong bayang pera yan. Yung pinagsahod sa inyo, pera yan, tax yan. Tax yan. Tax ng mga OFW, tax ng mga negosyante, tax ng mga artista, tax ng mga ordinaryong tao na kumakain. Kasi lahat tayo nagbabayad ng tax. Kahit
isa kang basurero, isa kang labandera, isa kang kung ano man yung trabaho mo, basta kumakain ka pa, bumibili ka pa ng pagkain, bibigay ka ng tax sa gobyerno. Kasi yung binibili natin may VAT yan. May VAT. Kaya bakit tumataas ang presyo ng mga bilihin? Dahil yan sa VAT. Diyan napunta ang ating mga tax para ipangsahod dyan sa mga walang kwentang mga honorable na mga congressman, mga honorable na mga senador. Tapos sabihan niya pa si Vice President Sara Duterte na ayaw niya kay Vice President Sara na magiging presidente. Ano ngayon kung ayaw mo? Paki namin. Paki namin. Kung ayaw mo, di wag. Bakit? Kung hindi ka buboto kay Inday Sara, hindi na si Inday Sara manalo? Ipagyabang mo yung Baptist. Bakit? Lahat ba ng Baptist ay mahal na mahal ka? Marami na nga akong nakikita na nagreklamo at hindi ka nga nila kilala eh. Ayaw nilang aminin na kasama ka nila sa church. Nahihiya sila. Ikinahiya ka nila, abante. Ako hindi talaga ako, sikap ko talaga sana na hindi ako makapagsalita ng hindi maganda dahil alagad nga ng Diyos eh. No? Pero yung mga ginagawa kasi ni Abante, hindi na maganda. Yung laitin niya yung pulis. Akala mo naman yung hitsura niya, hindi ka lait-lait. Manalamin ka muna, Abante. Bago ka manglait ng iba. Sabi nga ng nasa Biblia yan na Abante. Pastor ka, di ba? Nasa Biblia yan. Huwag kang maghusga sa iba para hindi ka rin husgahan. Nasa Mateo yan. Judge not to others. Ug sa Bisaya pa, ayaw paghukom. Aron ikaw dili pagahukman usab sa Dios. Kung makapanghusga, akala mo siya na ang Diyos. Kasi gusto talaga nila aminin ni Grijaldo yung DIT squad, yung mga ijiki na yan. Tinawanan lang kayo ni Grijaldo. Kahit gikontempt ninyo siya 2 bisis na yan eh. Tinawanan lang kayo. Ngayon, hinalo na talaga si Grijaldo doon sa mga kriminal na mga priso. Hamakin mo yan, dapat dyan lang yan sa Congress na priso eh. Dapat dyan lang yan sa Congress. Tapos kayo magbantay. Doon pa talaga nila gikulong sa hinalo sa mga Ganyan sana ang gawin nila doon sa tauhan ni Inday Sara eh. Hindi lang sila talaga doon. Hindi talaga sila nagtagumpay sa kanilang mga masamang mga ginagawa. Ngayon dito kay Grijaldo, nagawa talaga. So yun lang guys ang ating topic ngayon at hanggang sa susunod nating pagkikita dito sa ating channel. Ulitin ko, maraming salamat sa inyo. Suporta sa aking YouTube channel at God bless sa inyong lahat. Maraming salamat.